bago tayo tuluyang lumusong sa madilim at kapanapanabik na yugtong ito, nais muna naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa unang bahagi ng ating serye, Ang Tingin Lang, Bawal Hawakan. Dahil sa inyong mga reaksyon, komento at pagbabahagi, nabigyan natin ng pagkakataon ang kwento nina Marco at Anthony na magpatuloy at mag-evolve. Ngayon, muling nagbabalik ang ating mga bida sa pamagat na Tingin ng Pangako. Kung sa Part 1 ay nasilayan natin ang misteryo at pagnanasa sa loob ng club, dito sa Part 2 ay lalasapin natin ang mas masakit na katotohanan. Haharapin natin ang mga anino ng nakaraan, ang mga pilat na pilit itinatago, at ang isang pangakong susubukin ng dugo at kapangyarihan. Ano ang dapat ninyong abangan? Ang tunay na pagkatao ni Marco at ang kanyang koneksyon sa madilim na mundo ng Vanguard Security. Ang matinding sakripisyo ni Anthony para sa kanyang kapatid na si Nina. At ang pagdating ni Seb, ang aninong siyang mitsa ng lahat ng panganib. Handa na ba kayong tumingin ng higit pa sa nakikita ng mata? Handa na ba kayong manindigan sa isang pangako? Sama-sama nating saksihan ang pagtatapos. Simulan na natin ang Tingin ng Pangako. Sa loob ng madilim na opisina ni Marco sa Monte Claro Holdings, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa screen ng kanyang telepono at ang mga ilaw ng Makati sa labas ng malaking bintana. Hawak niya sa kanyang nanginginig na daliri ang isang kapirasong papel, lukot, basa ng pawis at may bakas ng pabango ng sandalwood. Iyon ang numerong iniwan ni Jace. Isang tahimik na pagsuway sa lahat ng protocol ng Vanguard Security. Ipinindot ni Marco ang dial. Sa bawat ring, tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Bilang CEO, dapat ay nakatuon siya sa pagsasalba ng kanyang kumpanya mula sa mga iligal na gawaing pilit na ikinakabit ng Vanguard sa kanyang mga legal na transaksyon. Pero ang mukha ng binata noong gabing iyon, ang mga matang nagsasabing, "Iligtas mo ako," ang mas matimbang. Hello? Isang bulong mula sa kabilang linya. Si Anthony. Anthony, si Marco ito. Mabilis na sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aanala. Kailangan nating mag-usap. Alam ko ang panganib, pero hindi ko kayang pabayaan ang nangyayari sa Vanguard. Marco, pakiusap. Huwag na yon. Biglang may narinig si Marco na kalabog sa kabilang linya. Isang boses na malamig at puno ng otoridad ang sumingit. Ang boses na naging huling tunog sa Part 1 ng kanilang kwento. Jace, sino ang kausap mo? Wala po, Seb. Wrong number lang. Ibigay mo sa akin ang phone. Click. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatitig si Marco sa blankong screen. Ang pangalang Seb ay tumimo sa kanyang isipan. Hindi lang ito basta tauhan ng Vanguard. Ito ang aninong sumisira sa reputasyon ng Monte Claro Holdings at ngayon ay unti-unti nang pumapatay sa liwanag ni Anthony. Gamit ang GPS tracker na palihim niyang ininstall sa burner phone na ipinalit niya sa gamit ni Anthony sa club, natuntun niya ang lokasyon nito. Isang abandonadong parking lot sa Pasay, malapit sa isang warehouse na kilalang kuta ng Vanguard. Umuulan ng malakas nang makarating si Marco. Pagbaba niya ng SUV, nakita niya si Anthony na nakasandal sa isang malamig na poste, basang-basa at may bakas ng dugo sa labi. Anthony, sigaw ni Marco. Nag-angat ng tingin ng binata, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Marco, bakit ka narito? Sinabi ko na sa iyo, bawal ito. Ang ugnayan niyo ni Seb, ang kumpanya mo, masisira ang lahat.
Hayaan mong masira ang kumpanya, Anthony, mariing sabi ni Marco habang inaalalayan ng binata. Mula nang pasukin ng Vanguard ang mga proyekto ko, wala na akong katahimikan. Pero hindi ko inakalam ikaw ang gagawin nilang pain sa mga katulad ko. Pain? Hindi, Marco. Mahinang tawa ni Anthony na may halong pait. Ako ang insurance nila. At ikaw? Ikaw ang kliyente na masyadong naging interesado sa produkto. Bakit ka nananatili sa kanila? Sa kapangyarihan ko, kaya kitang protektahan. Alok ni Marco. Protektahan? Paano ang kapatid ko? Biglang bitiw ni Anthony. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Natigilan si Marco. Kapatid? Wala akong alam na may kapatid ka. Dito na bumuhos ang katotohanan. Si Nina, hawak siya ni Seb sa Laguna. Siya ang dahilan kung bakit ako narito, Marco. Ang kaligtasan niya ang tanging dahilan kung bakit hinahayaan kong babuyihin ako ng mundong ito gabi-gabi. Isang talim na galit ang gumising sa kalooban ni Marco. Ngayon ay malinaw na sa kanya, hindi lang ito usaping negosyo o reputasyon. Isang inosenteng buhay ang ginagamit na panggaton sa kasamaan ni Seb. Hindi ko alam ang tungkol kay Nina, bulong ni Marco habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Anthony. Anthony, magtulungan tayo. Ibigay mo sa akin lahat ng ebidensya ng mga iligal na transaksyon ni Seb sa loob ng Vanguard, ang mga account na ginagamit nila para madamay ang Monte Claro, at ipinapangako ko, ililigtas natin si Nina. Tumingin si Anthony sa mga mata ni Marco, naghahanap ng pag-asa sa gitna ng unos. Isang malaking pagkakamali ito, Marco. Pwede kang bumagsak. Hayaan mong bumagsak ang lahat. Gawin natin ito. Nagtagpo ang kanilang mga palad, isang alyansang nabuo sa gitna ng ulan at mga lihim, na nayon ay sisirain ang binuong imperyo ni Seb. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay balot ng isang mapanlinlang na karangyaan. Sa harap ng media at ng publiko, ito ay isang charity gala for sinning. Ngunit sa likod ng mga mabibigat na kurtinang pilus sa ikatlong palapag, isang mas madilim na transaksyon ang nagaganap. Lahat ng dumalo ay may suot na maskara, mula sa mga Venetian masks na may balahibo hanggang sa mga simpleng itim na takip sa mata. Walang pangalan, tanging mga alias lamang. Si Marco, suot ang isang itim na taksido at isang pilak na maskara, ay naglalakad sa gitna ng mga anino. Ang kanyang alias, Orion. Ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for. Anunsyo ng sangboses mula sa stage. Ang auctioneer ay hindi nagpakita ng mukhak. The golden asset of Vanguard, the masterpiece of skin and soul. Let us welcome Jace. Bumukas ang mga spotlight sa gitna ng entablado. Doon ay nakatayo si Anthony. Suot ang isang hapit na itim na pantalon na nagpapakita ng mapangahas na pag-umbok ng kanyang pag-aari. Isang detalyeng sadyang idinisenyo upang pukawin ang pananabik ng mga bidders na naging sanhi ng malakas na bulungan at pag-init ng paligid. Ang kanyang pangitaas ay isang manipis na puting silk shirt na halos nakabukas ang lahat ng butones, sapat upang malantad ang matitigas na kalamnan ng kanyang dibdib at tiyan. Kitang-kita ang ganda at matikas niyang pangangatawan na tila hinubog para lamang sa pagnanasa ng mga naroon. Ang tingin nilang bawal hawakan na pulisiya ay tila mas lalong naging matindi habang pinagmamasdan ng lahat ang bawat kurba ng kanyang kalamnan. Sa bawat kurap ni Anthony, ramdam ni Marco ang takot nito sa ilalim ng makapal na makeup sa kabila ng pagiging perpektong produkto sa mata ng iba. Starting bid at 5 million pesos for one full night. Sigaw ng auctioneer. Agad na itinaas ni Marco ang kanyang bidding paddle. 7 million, matigas niyang sabi. 10 million from guest 05, sabi ng auctioneer. 15 million, hirit ni Marco.
Hindi niya hahayaang mapunta si Anthony sa kamay ng kung sinong manyakis na nasa loob ng silid na yon. Kailangan niyang makuha ang binata para mailayo ito, para makuha ang files at para maprotektahan ito. 20 million! Isang boses mula sa pinakasulok ng silid ang sumingit. Isang lalaking may suot na maskara ng isang lobo. Ang kanyang alias, The Architect. 25 million! Bulyaw ni Marco. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang nakikita ang mga bidders na lalong nag-iingay, tila nasisilaw sa ganda ng pangangatawan ni Anthony. Naging mabilis ang alitan hanggang sa umabot ang presyo sa 50 milyon. Ngunit sa bawat taas ni Marco, tila may mas malalim na bulsa ang misteryosong bidder sa sulok. 100 million pesos. Malamig na sabi ng lalaking nakamaskara ng lobo. Natahimik ang buong ballroom. Maski si Marco ay natigilan, 100 milyon para sa isang gabi. Hindi na ito usapin ng pera, ito ay usapin ng kapangyarihan at pag-angkin. Wala nang humirit pa. Going once, twice, sold to guest 01, The Architect. Pinanood ni Marco ang paghila kay Anthony palabas ng entablada. Gusto niyang sumugod, gusto niyang gibain ang pader ng ballroom, pero alam niyang ang maling kilos ay ikapapahamak ni Nina. Hawak kamay silang nagkakaitinginan ni Anthony sa huling pagkakataon bago ito nawala sa likod ng kurtina. Ang tingin ni Anthony ay puno ng pagsuko at pait. Pagkalipas ng 1 oras, dinala si Anthony sa presidential suite sa pinakaitoktok na floor. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng pinto. Ang silid ay madilim, tanging ang mga ilaw ng siyudad mula sa malaking bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. May isang lalaking nakatayo roon, nakatalikod. "Pasok, Jace," sabi ng lalaki. Ang boses na iyon ay nagpatigil ng mundo ni Anthony. Dahan-dahang humarap ang lalaki at tinanggal ang kanyang maskara ng lobo. Tumambad ang perpekto at batang mukha ni Seb. "Seb," bulong ni Anthony, Ikaw ang nanalo?" "Nanalo? Anthony, hindi ako matatalo." Tumawa ng mapait si Seb habang lumalakad palapit sa binata. "Akala mo ba hahayaan kitang mabili ng Orion na iyon? Gusto kong ipakita sa kanya at sa iyo na walang halaga ng pera ang makakakuha sa iyo mula sa akin." Hinawakan ni Seb ang panga ni Anthony ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa matikas na katawan ni Anthony na kanina lang ay pinagpipistahan ng lahat. "I don't just manage you, Anthony. I own you. Ako lang ang may karapatang humawak sa bawat kalamnan na ito." Sa ibaba, sa loob ng kanyang sasakyan, nakakuyom ang kamao ni Marco. Hindi niya alam na ang mismong demonyong pilit niyang tinatalo ang siyang kasama ng binata sa itaas. Ginagamit ang sarili nitong kayamanan para tuluyang ibaon si Anthony sa impyerno. Ang katahimikan sa loob ng presidential suite ay nakakabingi. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang pumupuno sa silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, si Seb ay nakaupo sa gilid ng malaking kama, habang si Anthony ay nakatayo sa kanyang harap, handa sa kung ano ang mangyayari. Dahan-dahang tumayo si Seb at lumapit sa binata. Sinimulan niyang tanggalin ng mga butones ng silk shirt nito. 100 milyon, Jace, bulong ni Seb. Ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ng binata. "Ganon kita kamahal na pahalagahan. Tingnan mo ang katawang ito. Napakaganda. Napakatikas. Bawat kalamnan, bawat kurba. Sining na ako lang ang may karapatang mag-uwi." Hindi nakakibo ang binata. Sa tuwing naririnig niya ang pangalang Jace mula sa bibig ni Seb, tila lalong sumisikip ang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Para kay Seb, siya ay si Jace, ang asset, ang produkto, ang pag-aari. Ngunit sa kanyang isipan, pilit niyang binubuhay ang boses ni Marco na tumatawag sa kanya bilang Anthony, ang pangalang nagpaparamdam sa kanya na siya ay tao. Marahas na itinulak ni Seb si Anthony sa kama. Sa isang iglap,
Nawala ang lahat ng saplot nito. Pinagmasdan ni Seb ang kanyang golden asset ng may mapang-angking pagnanasa. Ipakita mo sa akin kung bakit ikaw ang pinakamahal na produkto ngayong gabi, Jace. Nang nagsimula ang pag-angkin, doon muling naramdaman ni Anthony ang hirap na hindi niya kailanman mapaghandaan. Alam niya ang bigat ni Seb, gulit ang hindi niya makuha ay kung paano siya palaging nagubulantang sa tindi ng presensya nito. Ang dakilang sandata ni Seb ay tila isang instrumentong idinisenyo para gibain ang lahat ng kanyang depensa. Sa bawat baon, pilit na pinaluluwag ni Seb ang kaloob-looban ni Anthony. Isang marahas na pag-angkin na tila gustong sakupin ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng sakit, tinanggap ni Anthony ang lahat ng pagnanasa ni Seb sa kanyang pinakakaibuturan. Hinayaan niyang malunod ang kanyang sarili sa bawat galaw. Tinatanggap ang bawat bugso ng pagnanasa na ibinubuhos ni Seb sa loob niya. Seb, isang ungol ang kumawala sa mga labi ni Anthony. Hindi niya gusto ang nangyayari, ngulit ang kanyang katawan ay tila isang traidor. Sa kabila ng puot, nakaramdam siya ng isang uri ng init na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga kalamnan ay tila sumasabay sa ritmo ni Seb. Tinatanggap ang bawat pulgada ng pag-aari nito. Tingnan mo, Jace. Tinatanggap mo ako ng buong buo. Pang-uuyam ni Seb habang lalong idinidiin ang kanyang sarili. Sa huling bugso ng kanyang pagnanasa, naramdaman ni Anthony ang bawat pulgada ng ingit na dumadaloy sa kanyang kaloob-looban, ang pagdaloy ng sukdulan ni Seb sa kanyang kaibuturan na tila tuluyan ng sumelyo sa kanyang pagkakaalipin ngayong gabi. Napapaikit ng mariin si Anthony. Sa bawat Jace na binibitawan ni Seb, pilit niyang inaalala ang gabi sa ulan kung saan tinawag siya ni Marco sa tunay niyang pangalan, Anthony. Doon siya humuhugot ng lakas habang dahan-dahang tinatapos ni Seb ang pag-angkin, sinisimot ang bawat lakas at dignidad na natitira sa kanya. Ang luha ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mga mata patungo sa malambot na unan. Masakit ang bawat pagbuka, masakit ang bawat pagpilit, gulit mas masakit ang katotohanang sa gabing ito muli siyang naging si Jace. Ang pag-aari ni Seb na 100 milyong piso ang halaga. Sa ibaba ng hotel, sa loob ng kanyang itim na SUV, tila nababaliw na si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa manibela, ang kanyang mga kuko ay halos bumaon na sa balat nito. Nakatitig siya sa tracker sa kanyang telepono na nagpapakita ng lokasyon ni Anthony sa Presidential Suite, ang mismong lugar kung nasaan si Seb. Bawat minutong duwadaan ay parang 1 taon ng pagdurusa para kay Marco. Punong-puno siya ng pagkayamot sa sarili dahil sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, hindi niya nagawang makuha si Anthony mula sa subasta. Ang pag-aakalang nasa itaas si Anthony kasama ang demonyong si Seb at hinahayaan ng bawat pananakit nito ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Hayop ka, Seb, bulong ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa matinding galit at pag-aalala. Anthony, pakiusap, magtiis ka lang. Malapit na tayong matapos. Sinuntok ni Marco ang manibela sa sobrang frustrasyon. Hindi siya aalis, mananatili siya roon sa dilim, nagmamanman, naghihintay ng anumang senyales. Dahil sa gabing ito, kahit bawal siyang humawak, ang kanyang puso ay kasama ni Anthony sa itaas, nagdurusa at naghahanda para sa isang counterattack na sisirain sa lahat ng pader na itinayo ni Seb. Madaling araw na nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng Presidential Suite. Lumabas si Anthony na tila isang aninong unti-unti nang naglalaho. Ang bawat hakbang niya ay puno ng hapdi, hindi lang sa katawan, kundi sa mismong kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang suot niyang silk shirt ay gusot-gusot at sa ilalim ng kanyang kwelyo ay bakas ang mga pulang marka ng marahas na pag-angkin ni Seb. Sa parking lot ng hotel, hindi umalis si Marco. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan.
Ang mga mata ay namumula sa puyat at pag-aalala. Nang makita niya ang papitlag-pitlag na paglalakad ni Anthony patungo sa kanya, tila gumuho ang mundo ni Marco. "Anthony," bulong ni Marco. Agad siyang tumakbo at sinalo ang binata bago pa ito tuluyang matumba. Marco, bakit narito ka pa?" Mahinang tanong ni Anthony. Ang kanyang boses ay paos, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi nakasagot si Marco. Binuhat niya si Anthony at maingat na isinakay sa loob ng SUV. Doon, sa loob ng ligtas na espasyo ng sasakyan, tuluyang bumigay si Anthony. Napahikbi siya sa balikat ni Marco. Mga hikbing walang tunog, nguit punong-puno ng pait. "Patawarin mo ko," sabo ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagsisisi. "Patawarin mo ko dahil wala akong nagawa habang nasa itaas ka." "Huwag kang humingi ng tawad," bulong ni Anthony habang dahan-dahang kumakalas sa yakap. Inabot niya ang loob ng kanyang medyas at inilabas ang isang maliit na silver flash drive. "Nakuha ko ito noong nakatulog si Seb matapos ang lahat. Iyan ang digital keys sa bawat offshore account ng Vanguard. Nandoon ang listahan ng lahat ng transaksyong ginawa niya gamit ang pangalan ng Monte Claro Holdings." Natigilan si Marco habang tinitingnan ang maliit na flash drive. Alam niya ang halaga nito, ngunit mas alam niya ang halaga ng isinakripisyo ni Anthony para makuha ito. Ang bawat pasa at sakit na tinanggap ni Anthony ngayong gabi ang naging pambayad para sa ebidensyang ito. "Ito na ang huling beses, Anthony." Pangako ni Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng binata. "Hinding-hindi ko nahahayaang mahawakan ka pa ng hayop na iyon. Tapos na ang pagiging Jace mo sa kanya. Marco, kailangan na nating kumilos." Paalala ni Anthony. Ang mga mata ay muling nagkaroon ng determinasyon. "Nagbabahala si Seb. Alam niyang interesado ka sa akin. Gagamitin niya si Nina para pasunurin tayo. Kailangan nating unahan ng mga tao niya sa Laguna. Nakadeploy na ang security team ko." Sagot ni Marco habang pinapaandar ang makina. "Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar kung saan walang makakaalam maliban sa akin. Doon natin i-decode ang lahat ng laman nito habang tinatrabaho ng team ko ang pag-extract kay Nina." Sa gitna ng dahan-dahang pagputok ng liwanag sa silangan, nilisa ni Marco at Anthony ang hotel. Ang kalsada ay malayo pa at ang panganib ay mas lalo pang tumitindi. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na lang sila basta tumitingin sa malayo. Hawak kamay na silang naglalakbay sa dilim, handang ibunyag ang lahat ng lihim na itinatago ng Vanguard at handang bawiin ang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanila. "Sa pagkakataong ito, Anthony," sabi ni Marco habang nakatitig sa daan, "hindi lang kita titingnan. Ililigtas kita. Kahit anong mangyari." Nilingon siya ni Anthony. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng sakit. Dahil sa dulo ng lahat, natanto niya na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa panananahimik, kundi sa pagtitiwala sa taong nakakakita sa iyong tunay na halaga, higit sa anumang presyo. Dinala ni Marco si Anthony sa isang lihim na penthouse sa Quezon City, isang property na hindi nakapangalan sa Monte Claro Holdings at walang anumang koneksyon sa Vanguard. Ito ang kanyang huling depensa, ang lugar kung saan ang mga anino ni Seb ay hindi makakaabot. Pagpasok nila, agad na inalayan ni Marco si Anthony sa kama. Ang binata ay tila isang basag na porselana. Bawat galaw ay may kaakibat na hapdi at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan, tila nakulong pa rin sa presidential suite kasama si Seb. "Anthony, kailangan nating gamutin ang mga marka mo," malumanay na sabi ni Marco. Kumuha siya ng medical kit at malinis na tubig. Dahan-dahang tinanggal ni Marco ang silk shirt ni Anthony.
Sa ilalim ng liwanag ng silid, mas lalong naging malinaw ang kalupitan ni Seb. Ang matikas na katawan ni Anthony ay punong-puno ng mga pasa at pulang marka, mga bakas ng pag-angkin na tila gustong burahin ang dangal ng binata. Hindi mapigilan ni Marco ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit, ngulit pinilit niyang maging magaan ang kanyang mga kamay. "Salamat, Marco," bulong ni Anthony habang dinadampian ni Marco ng gamot ang kanyang mga sugat. "Pero ang flash drive, kailangan nating malaman kung nasaan si Nina." "Sandali lang, Anthony. Magpahinga ka muna," giit ni Marco. "Nasa kabilang kwarto na ang aking tech specialist. Dinedecrypt na nila ang files." Habang nagpapahinga si Anthony, dumiretso si Marco sa study room kung saan nakasaksak ang flash drive. Sa screen, lumabas ang libu-libong transaksyon, mga utang na dugo, money laundering at ang mga pangalan ng matataas na opisyal na kasabwat ng Vanguard. Ngulit sa isang folder na may label na Laguna Assets, doon nila natagpuan ang hinahanap nila. Isang warehouse sa dulo ng isang liblib na taniman sa Victoria, Laguna. May kaakibat itong CCTV feed na nagpapakita sa isang batang babae, si Nina, na nakaupo sa isang maliit na kwarto, ligtas, ngulit halatang takot na takot. "Nahanap na natin siya," sabi ni Marco nang bumalik siya sa kwarto ni Anthony. Agad na bumangon si Anthony. Hindi inintindi ang sakit ng kanyang katawan. "Kailangan nating pumunta ngayon din. Kilala ko si Seb. Kapag nalaman niyang wala ang flash drive, ililipat niya si Nina o kaya ay hindi niya na ituluyang sasabihin dahil sa takot." "Naka-standby na ang security team ko. Lilipad tayo gamit ang chopper sa loob ng 30 minuto." Seryosong sabi ni Marco. "Pero Anthony, kailangan mong manatili rito. Masyado kang mahina para sa isang operasyon." "Hindi, Marco," matatag na sagot ni Anthony habang isinusuot ang isang makapal na jacket. "Hindi ako mananatili rito habang ang kapatid ko ay nasa panganib. Ako ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa warehouse na iyon. Ako ang kailangang makakita kay Seb na bumabagsak." Nagtagpo ang kanilang mga tinig. Sa pagkakataong ito, hindi na nakita ni Marco ang Jace na bawal hawakan. Nakita niya ang isang Anthony na handang sumabog para sa kanyang pamilya. Isang alyansa ng dalawang sugatan na parehong biktima ng sistema ni Seb. "Sige," pagsuko ni Marco. "Pero mananatili ka sa likuran ko. Hindi ko hahayaang madagdagan ng mga pasamo." Habang naghahanda sila para sa pag-alis, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Marco mula sa isang hindi kilalang numero. "Alam ko kung nasaan kayo, Orion. 100 milyon ng pambayad ko kay Jace. Huwag mong isiping makukuha man ng libre. See you in Laguna. The Architect." Nalamig ang buong katawan ni Marco. Alam ni Seb ang bawat hakbang nila. Ang pagsusugod sa Laguna ay hindi na lang basta rescue mission. Ito ay isang bitag na sadyang inihanda para sa kanilang dalawa. Ngulit wala na silang atrasan. Ang laro ng sulyap ay takos na. Ngayon, ang lahat ay nakasalalay na sa isang madugong counter-attack sa ilalim ng dilim ng Laguna. Ang ulan sa Laguna ay hindi kasing lamig ng ulan sa Maynila. Ito ay malapot, madilim, at may dalang amoy ng basang lupa at kalawang. Sa gitna ng masukal na taniman sa Victoria, nakatayo ang isang warehouse na tila isang dambuhalang kabaong sa gitna ng kadiliman. "Marco, huwag kang lalayo sa akin," bulong ni Anthony habang dahan-dahang bumababa sa chopper na lumapag 100 metro ang layo mula sa target. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng blueprint ng warehouse, isang impormasyong palihim niyang kinopya mula sa server ni Seb noong gabing iyon sa hotel. "Nakaposisyon na ang Alpha Team sa North Exit. Kami ang papasok sa main gate," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Nakasuot siya ng bulletproof vest at ang kanyang mga mata ay hindi nasa isang CEO. Siya ay isang mangangaso na handang pumatay para sa kanyang itinatangi. Pagpasok nila sa loob ng warehouse, ang paligid ay balot ng nakakabinghing katahimikan. Walang mga bantay sa labas,
walang ingay ng mga makina. Taning ang tunog ng kanilang yabag sa semento ang naririnig. Masyadong madali ito. Trap ito. Biglang bumukas sa mga floodlights sa itaas, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa gitna ng warehouse. Mula sa isang mataas na platform, lumitaw si Seb. Suot pa rin niya ang kanyang puting suit mula sa gala. Gulit na yon ay may hawak na siyang baso ng scotch at isang remote detonator. Welcome to the party, Orion. At syempre, ang aking paboritong si Jace. Halakhak ni Seb. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Akala niyo ba ay ganoon kadali ang magnanakaw ng 100 milyong asset sa akin? Nasan si Nina, Seb? Sigaw ni Anthony. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Narito ang munting prinsesa, sabi ni Seb, habang itinuturo ang isang glass booth sa likuran niya. Doon, nakaupo si Nina, nakatali at may busal sa bibig. Isang digital timer sa itaas ng booth ang mabilis na bumababa. 0500 0499. Seb, itigil mo ito! Bulyaw ni Marco habang itinututok ang kanyang baril. Hawak na ng autoridad ang flash drive. Wala na ang Vanguard. Tapos ka na. Tapos? Marco, hindi mo naiintindihan ang larong ito. Ngumiti si Seb ng mapait. Ang flash drive na nakuha ni Jace, yon ang dead man's switch. Sa sandaling i-decode nyo ang huling layer ng encryption, magpapadala iyon ng signal para pasabugin ang warehouse na ito kasama ang lahat ng ebidensya at kayong tatlo. Nalamig ang buong pagkatao ni Anthony. Ginamit siya ni Seb para maging meet siya ng sarili nilang kamatayan. Pero hindi alam ni Seb ang isang bagay. Ang photographic memory ni Anthony ay hindi lang para sa mga mukha. Hindi mo na-check ang log, Seb. Sigaw ni Anthony habang mabilis na nagtitipa sa kanyang tablet. Noong nasa hotel tayo, hindi ko lang kinopya ang files. Binago ko ang command line ng switch mo. Ang code na inaasahan mong magpapasabog sa amin, iyon na ang code na nag-freeze sa bawat offshore account mo sa sandaling ito. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Seb. Mabilis niyang tinignan ang kanyang sariling device. Anong ginawa mo? Pinili kong maging si Anthony, hindi si Jace. Matigas na sabi ni Anthony. Marco, ngayon na! Kasabay ng hudyat ni Anthony, pinasabog ng team ni Marco ang mga transformer sa labas, nilunad ang warehouse sa dilim. Sa gitna ng kagunuhan, mabilis na kumilos si Marco para itumba ang mga tauhan ni Seb na nagsisimula ng magpaputok. Samantala, si Anthony ay parang aninong tumakbo patungo sa glass booth ni Nina. Anthony, sa likod mo! Sigaw ni Marco. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Naramdaman ni Anthony ang init na dumaan sa kanyang balikat pero hindi siya huminto. Gamit ang isang bakal na tubo, binasag niya ang salamin ng booth at yinakap ang kapatid. Ligtas ka na, Nina. Nandito na si Kuya. Hikbi ni Anthony habang kinalaga ng bata. Sa kabilang dulo, hinarap ni Marco si Seb. Ang dalawang lalaki ay nagpambuno sa gitna ng dilim. Isang malakas na suntok mula kay Marco ang nagpabagsak kay Seb sa semento. Para ito sa tatay ko at para sa bawat pasa na iniwan mo kay Anthony, sabi ni Marco bago niya tuluyang pinusasa ng demonyong matagal nang naghari sa dilim. Nang muling bumukas ang mga ilaw mula sa mga flashlights ng mga pulis na dumarating, nakita ni Marco si Anthony na nakaupo sa sahig, yakap-yakap si Nina. Duguan ng balikat ng binata pero sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Sila ay malaya na. Tapos na, Anthony. Bulong ni Marco habang lumalapit at lumuluhod sa tabi nila. Hindi, Marco. Ngumiti si Anthony sa gitna ng kanyang mga luha. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Habang hinihila ng mga autoridad si Seb palabas, ang huling sulyap ni Anthony sa kanya ay hindi na puno ng pagkamuhi, kundi ng awa. Awa para sa isang taong ang taning alam na kapangyarihan ay ang manakit ng iba. Ang huling sugal ay natapos na at sa pagkakataong ito, ang nanalong premyo ay ang buhay na wala ng takot sa bawat tingin. 6 na buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng Vanguard Security. Ang balitang tungkol sa pagkakadakip kay Sebastian Seb Riego ay naging malaking usap-usap sa mundo ng negosyo. Ngulit para kay Marco at Anthony,
Ang ingay ng media ay malayo na sa kanilang realidad. Sa isang sikat na gallery sa Makati, puno ng mga tao ang bulwagan. Ito ang unang solo exhibit ni Anthony. Sa gitna ng gallery, isang malaking canvas ang nakatayo, balot pa ng itim na tela. "Kuya, dumating na si Sir Marco!" Masiglang sigaw ni Nina habang tumatakbo patungo sa kanyang kapatid. Lumingon si Anthony at ngumiti. Wala na ang Jace na laging nakatago sa ilalim ng hoodie. Ngayon, si Anthony ay nakasuot ng isang simpleng beige na suit, maaliwalas ang mukha at ang mga mata ay may kislap na hindi kayang bilhin ng 100,000,000. "You look stunning, Anthony," bati ni Marco habang lumalapit, may dalang bouquet ng puting tulip. Hindi na siya ang CEO na laging nakakunot ang noo. Mas malambot na ang kanyang aura, mas payapa. "Salamat sa pagdating, Marco," sagot ni Anthony. "Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay drawing pa rin sa basang tissue ang ginagawa ko." "Ikaw ang may talento, Anthony. Ako lang ang nag-alis ng harang para makita ito ng mundo," bulong ni Marco habang hinahawakan ng kamay ng binata. Sa pagkakataong ito, hindi na ito bawal hawakan. Ang kanilang mga daliri ay magkakakawit, isang simbolo ng alyansang naging tunay na pag-iibigan. Sa hudyat ng curator, dahan-dahang tinanggal ang tela sa gitnang canvas. Isang kolektibong singhab ang narinig mula sa mga tao. Ang painting ay pinamagatang higit sa tingin. Ipinapakita nito ang dalawang anino na naglalakad palabas ng ulan patungo sa isang ginintuang liwanag. Ang bawat hagod ng brush ay puno ng texture, mula sa hapdining nakaraan hanggang sa pag-asa ng hinaharap. Ito ang kwento ng kanilang buhay. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng tahimik at marangyang master bedroom ng penthouse ni Marco, ang ingay ng mga fireworks sa labas ay tila naging malayo at malabong musika na lamang. Sa loob ng silid, ang taming maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahan, sa ilalim ng malamlam na ilaw, sinimulan nilang tanggalin ng mga saplot ng isa't isa. Ang bawat butones na nabubuksan ay tila isang pahina ng nakaraan na tuluyan na nilang isinasara. Nang tuluyan ng mahubaran si Anthony, hinaplos ni Marco ang kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg hanggang sa kanyang likuran. "Napakaganda mo, Anthony," bulong ni Marco. Ang boses ay puno ng paghanga. "Tignan mo, wala na ang mga sugat, wala na ang mga pasa. Ang balat mo ay napakakinis na muli, tila isang sining na walang anumang dungis. Ang mga pilat ng nakaraan ay tuluyan na nating naibaon." Bago pa makasagot si Anthony, sinakop na ni Marco ang kanyang mga labi. Ito ay isang passionate na halikan, isang halik na hindi nagmamadali, kundi humihiling at nagbibigay. Ramdam ni Anthony ang init at lalim ng bawat pagdampi ng kanilang mga labi, isang pag-uugnay na tila binubura ang bawat pait na naranasan nila sa kamay ni Seb. Ang kanilang mga dila ay nagsayawan sa isang maindayog na paraan. Sinisimot ang bawat tamis habang ang kanilang mga hininga ay naging iisa. Naramdaman ni Anthony ang init na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa halik na iyon. Habang tinatanggal naman niya ang saplot ni Marco, hindi niya mapigilang mamangha sa ganda ng pangangatawan ng lalaki. Ang matitikas na kalamnan sa dibdib at tiyan ni Marco ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kampante at ligtas. Sa piling ni Marco, alam niyang hindi siya sasaktan. Sa halip, siya ay iingatan. Ngulit ng tuliyan ng lumitaw ang kabuuan ni Marco, hindi mapigilang muli ni Anthony ang mapasinghap. May halong gulat at pagkamangha ang kanyang naramdaman nang makita ang kadakilaan ng alaga ni Marco. Hindi niya inaasahan ang ganoon kalaking katibayan ng pagnanasa. Napansin din niya ang pagiging dakila ng mga bola ni Marco, mabigat, buo at tila sumisigaw ng tunay na kalalakihan. Sa loob-loob niya, bahagya siyang nag-alinlangan kung kaya ba itong tanggapin ng kanyang kaloob-looban dahil ang bawat bahagi ni Marco ay tila sadyang ginawa para sa sukdulang pagangkin. "Marco," mahinang bulong ni Anthony
Ang mga mata ay nanlalaki sa kaba at pananabik habang nakatitig sa matikas na kabuuan ng lalaki. "Shh! Dahan-dahan tayo, Anthony," tugon ni Marco habang muling ibinabalik ang isang malalim at mapusok na halik sa mga labi ng binata. "Walang pilitan, walang sakit. Ipararamdam ko sa iyo kung paano mahalin ang isang tao ng buong buo." Sa gabing iyon, sa gitna ng kanilang pagiging isa, natanto ni Anthony na ang pagsusuko ay hindi laging nangangahulugan ng pagkatalo. Sa bawat maingat na pag-indayog ni Marco, hindi napigilan ni Anthony ang mapasinghap, isang pagsinghap na hindi dala ng takot kundi ng labis na kagaanan at pasasalamat. Sa piling ni Marco, ang kanyang pagsusuko ay naging pinakamataas na anyo ng kanyang kalayaan. Ang bawat haplos, ang bigat ng mga dakilang bola ni Marco na dumadampi sa kanyang balat at ang bawat malalim na pagbaon ay naging selyo ng kanilang bagong simula. At sa huling yugto ng kanilang pagniniig, habang sila ay magkadikit ang mga labi sa isang huling matagal na halik, buong-buo niyang tinanggap ang pag-agos ng pagmamahal ni Marco sa kanyang pinakakaloob-looban. Isang banal na pag-agos na hindi nananakit, kundi tuluyang naghihilim sa lahat ng kanyang mga pilat. "Happy New Year, Marco," bulong ni Anthony sa gitna ng kanilang kapayapaan. "Happy New Year, Anthony. Ipinapangako ko, habang buhay kitang iingatan at mamahalin ng higit pa sa nakikita ng mata." Sa ilalim ng kalangitang puno ng liwanag, nagsalo sila sa isang matamis at mapayapang halik. Wala nang tingin lang, wala nang bawal hawakan, dahil sa dulo ng lahat, natagpuan nila ang isang pag-ibig na tunay na higit sa tingin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng sumubaybay sa paglalakbay ni na Marco at Anthony, mula sa simula ng tingin lang bawal hawakan hanggang sa pagtatapos nito sa tinging ng pangako. Ang inyong mga likes, comments at patuloy na pagsuporta ang naging lakas at inspirasyon ko sa bawat kabanata na aking isinusulat. Hindi naging madali ang kwentong ito, lalo na sa pagtalakay sa mga masisilang aspeto ng paghilom at katapangan. Ngunit dahil sa inyo, naging makabuluhan ang bawat salita. Habang tayo ay nagbubukas ng bagong yugto ngayong taon, umaasa ako na manatili kayong kasama ko sa aking mga susunod na proyekto. Marami pa tayong kwentong lilikhain, mga karakter na kikilalanin at mga aral na ibabahagi. Sana ay patuloy ninyong suportahan ang aking mga susunod na akda sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel, pagbabahagi ng inyong mga saloobin at feedback sa bawat kwento, pang-iengganyo sa inyong mga kaibigan na basahin din ang ating mga nasimulan. Muli, manigong bagong taon sa inyong lahat. Naway ang taon na ito ay magdala sa atin ng kalayaan, liwanag at pag-ibig na tunay na higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating kwento.